Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kabatyas. Makibalita naman tayo dito sa ongoing FIDE World Youth Under-16 Chess Olympiad na ginaganap sa Eindhoven, Netherlands. Itinalon ko na ng round number 5 dahil ang mga laro ni Meow Meow from round 2 to round 4 medyo mababa ang rating, medyo nilampaso niya lang eh. Pero itong round number 5 napalaban siya, tinapatan siya ng mula sa Team Kazakhstan 1 na si WIM Aluwa Nurmanova. Mas mataas sa kanya rating, 2252. Napalaban talaga siya dito. Sa end part ng video, may papakita uli ako sa inyong clip ng kanilang actual video. Okay. Ang ginawa ni Nurmanova, nag-E4, nag-C5, si Meow Meow, Sicilian, Knight F3, Knight C6, Open Sicilian, nag-E5, Knight B5, at nag-A6. Bihira na gamitin ang linyang yan kasi nakakatalon ang knight dyan eh, at yan ang ginawa ni Nurmanova. Dito kasi ang main line yung nagdi-D6. Papunta ito sa tinatawag na Sveshnikov. Bishop G5, A6, B5, tapos knight D5. Sveshnikov na. Pero dito, nag-A6, winelcome ang talo ng knight. Noong araw pa tong linya na to ah. Queen D1, nag-Knight F6, threat sa pawn, Knight C3, D6, Bishop G5. Yan na nga ang problema lagi ng black dito. Yung D5 ang nakaka-pressure dyan, nakapin kasi. Bishop E6, nag-G3. Yun lang mga kamatsas. Dapat daw tira dito Knight D5. Takes, babalik ang Knight. Usually lamang dito ang white. Slightly better. Pero nag-G3 eh. Minarkahan ng bad move ni Stockfish. Nag-H6, sinubukan. Kinapture talaga. Takes. At nag-Bishop G2. Ayan, dito may panibago na namang. Bakit kaya hindi naman kinapture ang libreng pawn na sinadya talaga ni Meow Meow? Pag kinapture yan, ito naman, may Rook D8. Pag nag-Queen C5, magku-Queen F3. Tingnan nyo, ayan na naman ang kasalbahian ng batang to. Pag nag-Rook G1, Knight D4. Napakarami niyang natatanaw na panggulo talaga. O pagpalagay natin, Bishop D3 para madepensa ng pawn. Magbi-B6. Bakit? Pag kinapture ito, magku-Queen H5. Malalim pala, no? May Knight F3. Etc. Basta delikado puti dito, kitang-kita sa evaluation bar. Yan ang laman. Kaya gustuhin mang nakakatakam na one pawn up, hindi pwede. Nag-Bishop G2 na lang, Knight D4. At yan ang novelty dito mga kamatsas. Bagong kimchi ni Meow Meow. Chinese kasi siya. Ayan, bagong ramen kumbaga. Kasi ang mga nagdaang laban, may tumira na ng Rook D8, dinipensahan, at may tumira na ng simpleng castling. Pero dito, Knight D4. Tingnan natin, nag-castle. H5. Ayan. Nako. Mag-H4. Ayaw mag-castling ng batang ito. Knight D5. Takes. H4. Atake talaga. Gusto. Walang kaslingan. Nag-C3. Paalis sa knight. Knight F5. Ayun. Queen A4. Check. King E7. Tingnan nyo. Tapang. Oh, walang kaslingan. Queen E4 na bad move. Si Nurmanova dapat daw tira ay Queen B4 para pressure attack sa B7. Pero nag-Queen E4, siguro ang gusto dito ay baka mag-F4 mamaya para ma-pressure yan. Nag-G6 para patibay lang sa knight. Nag-Rook AE1. O, yun talaga kung tirya mag-F4 eh. Pero kinapture muna at na bad move si Meow Meow. Ang tira daw ay King F8, iwas sa E-file. Hindi umiiwas eh. Talagang sabayan talagang batang to, no? F takes G3. Parang natulungan ng puti eh. Gumanda tuloy ang F-file eh. Nandyan ang tore eh. Queen G5. Rook F3. Ayan, tamang hinala si Nurmanova. Nako, magsasacrifice yan dito. Siguro natimbrihan ng coach. Mahilig magsacrifice yan ha. Agapan mo yung mga amba niyan. Nag-Rook F3. Ayan, dinipensahan ng pawn. Nag-Rook H7. Bad move daw. Pero ang pakay dito, mag-Rook AH8 para doblehin maka-atake sa H2. Mukhang okay naman, di ba? Pero kung kay Stockfish, gusto niya mag-B5.
Medyo parang mahirap kasi dito topic sa king side, biglang magiging queen side. Rook h7, queen b4, ayun, naka-timing. Oo nga. Kaya pala b5 na ang dapat itira. Kasi pag queen b4, bukod sa threat b7, may threatening rook takes e5. Hindi makakapture na kapin. Na problema na dito si Meow Meow. Tinuloy pa rin niya. Bahala na. Tinuloy pa rin. Kainin mo na yan. O kaya yan. Bakit bad move naman? Dapat daw king f8 naman dito. Pag rook takes sabay queen d2. Yan ang sinasuggest ng computer engine. Pero nag rook a h8, rook takes e5 check, king f8, queen takes d6, binayo siya ng binayo ng mga ganyang sacrifices. Hindi makapture kasi, bagsak ang queen, Nag king g7. Naku, nagkasunod-sunod ang excellent move. Boog! Rook e takes f5. Siguro sabi ng coach nito ni Normanova, siya sinakripisan. Nagugumanon. Grabe capture. Nabaliktad Siyang ginugulpi ng sacrifice dito H4. Inatake ang queen. Queen f6. Pero quality down dito Ang puti, wag pa easy. Kinapture, takes, bishop h3, good move. Rook h5, another good move. Wala na, losing si Meow Meow. Ayan, umatras, bagsak ang pawn, bad move. Dapat daw tira king f2 muna. Pahinog muna. Anytime naman pwedeng capturein. Yan ang mga discarding pagpapahinog. Pero balik tayo. Minadali. King e5, good move. C4, another bad move by Normanova. Nakabalik sa equal ang evaluation. Dapat daw tira bishop d3 para capturein ang pawn sa f7. Pag nawala na ang f7 pawn, talagang solid na may potential marching connected pass pawns. Pero ang ginawa, nag c4, iningatan ng pawn sa d5, nag rook f6, good move. Nakabawi si Meow Meow. Bishop e4 at dito, pakiguess mga kamatyas, nagkasunod-sunod naman ang good move, bumawi si Meow Meow. Ano kaya yung ginawa niya? Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook b6. Ayun. Threat sa b2, nakahang pa ang bishop. Siyempre, pipiliing iiwas ang bishop. Bumagsak ang pawn. Bishop b3 para depensahan. At nag f5. Nag c5. Siyempre, gusto na rin maiprogress ang pass pawn. Nag rook c8 para kuhanin. Dinipensahan. Nag a5. C6. Takes. Ayun. Brand X. Dapat daw tira. B5. Kasi anytime naman may pang-fix dyan sa connected pass pawns na yan. Itong B5 mabisa kasi mag-A4 na babagsak na ang pawn sa A2. Oo nga. Yan ang mas malakas, no? Pero, kumapture D takes, nag-king D6. Pero time check tayo, no? Konti na lang oras dito ni Meow Meow. Rook F3, threat sa pawn. Bad move. Dapat daw tira H5. Okay. Rook F3, Rook takes, Rook F2. Ayun. Nagkasunod-sunod na. Booming na. At dito mga kamatyas, ito na yung stage na ipapapanood ko sa inyo. Tiyagain nyo lang po. After nating mapanood, then babalikan natin ang kaunting nangyari pa. Okay? Panoorin nyo ito. Nag-H5 si Normanova. Napatingin. Sinukat dito ni Meow Meow. Papasok ba siya sa rule of square para habulin? Pinasok nga. Hanap-hanap si Normanova ng kaniyang magagawa na paraan para maisalba ang laro. Nag-King F3. Kailangan mag-isip para solid ang tira. Matyagang tinitignan ni Meow Meow ang bawat anggulo. Nag-King G5, threatening. King takes pawn.
Dinipensahan ng bishop. Check. Bumaba. Check ulit ang position para maingat. Nag-A4 para malapit-lapit na yung pawn doon pag nawala ang A-pawn. Nakatingin si Nurmanova sa kingside. Tinitignan niya kung ano pa ang pwedeng gawin sa tihadong position. Nag-bishop G6, dinikita ng pawn. Yun nga lang, may check na, umangat at nabitawan ang pawn sa A2 kaya bumigay. Nag-resign na po si Nurmanova. Okay, at syempre after ng game talagang sineset up, pabalik ang mga pyesa. At yun, yan si Meow Meow. Nakadali na naman ng solid player. Matapos iayos ang kanyang pyesa, tayo kagad, magsusuot ng jacket. Siyempre ang venue na yan ay aircon, mga chess. Okay. Ayan, nakita na naman natin si Meow Meow, ano? Okay, para sa recap lang ng huling part na yon, nag-H5 dito si Nurmanova, nag-King F6, King F3, King G5, kakapturin ng pawn, sinuporta ng bishop, nag-check muna para bumaba, King F2 at nag-A4 muna. Ihahatid yan sa A3 para pagka nawala ang A-pawn ay mabilis-bilis nang maipromote. Nag-Bishop G6 nga lang. Masyado nang binigyan ng ginhawa si Meow Meow at bumigay kagad ang pawn sa A2. Nag-resign na dahil wala na, magpo-promote na talaga ng queen yan. From very good and winning position kay Nurmanova, bumigay pa. Matinding dumipensa ang batang tong si Meow Meow. Yan, susubaybayan pa natin yung mga susunod pa na kanilang pakikipagbaka. Ito po ang kanilang standing sa torneyong ito after round number 5 para may update tayo. Sa results muna, top board sila leading ang China eh. Tinalo nila ang Kazakhstan sa score na 3.5. Ang lakas ng China. Sa bagay, ang tataas kasi ng rating ng mga Chinese di ba? Okay, at sa kanilang standing after round number 5, ito po, nangunguna ang China sa score na 10 points. At sa dinami-dami ng bansang delegasyon dito, tingnan nyo, sayang wala nga lang Philippines. Kung may Philippines dito, lalaban ng under 16 natin. Baka wala sigurong budget, mga kamatyas. Sayang, no? Marami tayong very talented under 16 player sa Pilipinas na naniniwala ako sasabay dito. Pero tingnan natin, may mga susunod pa naman, makakabawi pa rin tayo. Maraming salamat po mga kamatyas. Sana na-update kayo at waiting pa sa mga susunod na gagawin nating videos ni Meow Meow, ha? Yung board po, hindi ko na binaliktad na black si Meow Meow kasi may nag-request. Nalilito kapag ka ang black nasa baba. Gusto nila ang black nasa taas at ang white nasa baba. Okay? Bago tayo magtapos, sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatyas merchandise at sa mga gustong mag-enroll sa ating RNT Weekly Training Program, ang links ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapag-inquire na po kayo. Maraming salamat. Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.